ang dili musugid dili maluwas. Mo na maigsoon kinahanglan ato ni isugid kay ang pangulong pare ang atong Ginoo, Hebreo 3:1. Ang pangulong pare ang atong Ginoo, ang mga kaparian mo isulugoon sa Dios. Mo na maigsoon ini kumpisal na to sa pare na ang Ginoo na maigsoon kay siya ang pangulong pare. Mo na maigsoon sa San Mateo 10:32-33. Mo na nga maningkamot ta sa pagsugid sa atong mga sala. Og sa Roma 2:6-8 ang nagabuhat og maayo mahilangit dili mutuo lamang. Muna nga magbuhat ta sa maayong buhat kay mao kini magpahilangit kanato. Gingon diya sa San Mateo 24:13, ang maglahutay sa katapusan maluwas gayud. Lahutay kita sa mga pagantos sa atong asawa, bana, sa atong mga kasakit nga nangkon maigsoon. Nga atong mga balatian kay mao kana ang makapahilangit nato maigsoon. Mo na nga di nato kalimtan ang mga pagantos nga atong ihalad sa atong mga usay sakit nato. Kanang arthritis ta, gilantan ta, akong ihalad ni Lord pagbayad sa silot sa akong mga sala. Akong ihalad ni Lord kini akong asawa nga kanang bisig nangabit o naunsa na diha. Una maigsoon daw ato natong pagantos kay atong Ginoo, tanawa atong Ginoo. Ilansang sa cross, namatay siya tungod alang kanato sa atong mga kasalanan. Una maigsoon atong plantungan ang atong Ginoo Jesucristo nga naglahutay siya sa cross, nga nagpasaan sa cross, nga bugat kayo nga cross tungod sa atong mga sala nga tanan maigsoon. Mo na maigsoon gingon diya sa San Juan 6:21-28, ang mukalawat sa lawas ni Kristo gikinahanglan sa kaluwasan busa dili pagtuo lamang. Mo na maigsoon kinahanglan kita sa kaluwasan. Manimba ta mukalawat nya mong kumpisal ta una dusa mukalawat. Naiuban maigsoon di tanan ha. Naiuban nga mukalawat bisan nagipon-ipon pa. Abdi kay mga lawat. Way kasal ba? Di pwede mo kalawat maigsoon nga way kasal. Kay dako nang sala maigsoon nagipon-ipon pa. Kay gingon diya sa 1 Corinto 11:27, ang mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo nga dili takos makasala sa lawas ug dugo ni Kristo. Therefore makasala dita maigsoon o kana magipon-ipon mabitaw nga wa pa makasal niya mo kalawat bitaw ta. Musamot ang atong mga sala maigsoon magpatong-patong atong mga sala. Nya nasayod na bitaw ta niya. Pan bro nang lagi bro kanang wa mo ko masayod bro. Nya karon kinasang nyawo na ta nya ni kadomingo mo simba ta. Mukalawat gyapon ta. Di pwede maigsoon. Di pwede na ang atong Ginoo. Kay sacrament of Eucharistia, sacrament of sacrament of Eucharist. Ang atong inkwentro ni atong Ginoo. Yang Ginoo mo hukom na to. Kansi ta maigsoon. Una nga magpaubos ta aron ipataas na sa Dios aron maangko nato ang kaluwasan maigsoon. Kitang tanan makasasala. Kingon diya sa kasulatan sa Biblia sa Isaiah 1:18, bisa pagdagtong pula imong mga sala, paputiun ko kana sama sa balhibo sa kaniro. Therefore bisang unsa ta makasasala maigsoon kung kita mo balik sa Dios, hinusulan og biyaan natong mga sala, mahinlo kita maigsoon sama sa balhibo sa kaniro. Liman nga na maigsoon nga na ang gahom sa Ginoo. Ang ebanghelyo karon ni San Juan sila Lazaro gibanaw maigsoon. Banaw na to nga atong lawas ug kalag nga wanay kumpisal wanay simba 30-20 ka tuig maigsoon. Saan na to ne nga mao man importante nga ang goal na to malangit tatanan maigsoon. Nga ang kalipay na sa generian sa langit. Kalipay na bangya mo nang atong goal na to nga maadto ta sa langit maigsoon. Maadto na ta sa langit inig mamatay po sa taon na. Di ba pwede mo adto sa langit ug di ta mamatay. Mo na nga mamatay pa taon na maigsoon. Mo na nga maigsoon andamo na to kay kitang tanan realidad mga matay maigsoon. Mo na nga maningkamot ta nga maangko na to ang kaluwasan. Mo na nga maigsoon nga isang gamay ra ang pambit sa misaypon sa Ginoo. Hinaot punta nga nakapupo ta sa pagtulunan sa simbahan ug di na to ipalabay sa pikasdunggan ato palandungan ug aysuna to sa alipatakan ug buhaton na to aron maangko na to ang kaluwasan maigsoon. Ug daghang salamat ug mayong hapon kayong tanan. Santos 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 piyat sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So dagan kang salamat Igsong Roldan. So ato nang nabati kabahin sa kaluwasan.
nga importante di kayo ang pagkumpisal. Nga naman tungod kay adunay importante kayo nato isip mga Katoliko nga kinahanglan gyud ta mangumpisal. Tungod kay ningon si San Pablo nga ang mudawat sa lawas ug dugo sa tong Ginoo nga dili takos, nagasilot siya sa iyang kaugalingon. Mo'y hinungdan, o kung atong ipadayon, mo'y hinungdan, daghan kaninyo ang nagmasakiton, daghan kaninyo ang nangaluya, o ang uban nangamatay. Dili physically dead, but spiritually dead. Patay sa espiritu, bisan og baskog ang atong lawas. Mao na nga kinahanglan di ay kanunay ta ang pagpangumpisan. Ug dayon mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo. So mga igsoon ko ni Kristo, dili na ta maglangan atong isunod karon. Kaning atong mamumulong karon unom ni siya katuig diha sa iglesia ni Kristo. Usa ni siya ka magsusupak sa atong simbahan nga Katoliko. Dayon nahimo siyang sakop sa MCGI. So tingali naa dinhi naay mga pundok dinhi sa MCGI. Gikan ni siya nining maong pundok. Atong isunod, atong igsuon, Brad Jared Almasura. Yan, magandang hapon sa atin mga kapatid ko kay Kristo at sa ating mga Catholic Faith Defender. At ako ay natutuwa sapagkat matagal kong na-miss ang pagsasalita ulit sa harap ng mga tao matapos akong banatan ng mga protestante sa Luzon. At hindi nakatakataka mga kapatid, mga kababayan, dapat tayong matuwa sa mga ganitong aktibidad, lalo na dito sa Lila, Bohol. Sapagkat ayon sa 8:47 ng Juan, sa sulat mismo ni Apostol Juan na ipinasulat sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang mga apostol ay hindi naman po chismoso, gaya ng mga nasa Novaliches. Pero hindi ko napapangalanan kung sino. Bakit? Dahil ayon sa 1:3 ng unang Juan, ayon mismo kay Apostol Juan, yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Kaya kaming mga defensor Katoliko dito sa Bohol, yung mga nakita at narinig namin sa aming mga mentor, sa aming mga kaparian, sa aming mga obispo na may koneksyon sa mga apostoles, yung siyang ibinabalita namin sa inyo. Sapagkat sa panahon ngayon, nagbabala ang ating Panginoong Hesukristo na maraming lilitaw sa kanyang pangalan. Ito po ay mababasa natin sa 24:5 ng Mateo na sinabi mismo sa kanyang synoptic gospel na sapagkat maraming magsisiparito. Pag sinabing marami, hindi lang isa. Dito sa Lila, ilan yata ang nakarehistro sa Security and Exchange Commission na mga sulpot, na mga protestante. Pagpasensyahan nyo na ang aking pagsasalita kung medyo mabagsik. Mas mainam na po ito kaysa sa plastic. Sapagkat marami ngayong mga mangangaral, mga plastic. Saan mababasa? Sa 16:18 ng Roma, na sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya mapapansin nyo, yung mga pastor, imbis na mauna ang Biblia, ang nauuna yung tiyan. Bakit? Sapagkat hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon. At yan po ang manifestasyon ng binasa natin sa 24:5 ng Mateo na mga magsisiparito sa kanyang pangalan. At sa kasamaang palad, natapad po yan sa isang sekta na inairehistro noong 1914 o noong Hulyo 29, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila na tinatawag na mga Iglesia ni Cristo. Ang nagtatag sa kanila, yung kinikilala nilang sugo na si Felix Manalo. Anong basihan? Basahin natin sa kanilang pasugo. Dito sa pasugo, Hulyo 1956 sa pahina 7. Ano pong sabi ng pasugo ng Iglesia ni Cristo? Hindi ko po ito own opinion. Opinion po nila ito at opinion ng kanilang mga ministro. Anong sabi? Basahin natin.
Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksa na ito, naliwanagan na natin at natitiyak na sa pamamagitan ng mga hula ng banal na kasulatan, may hula pa, no? Rudy Baldwin. Anong sabi? Na si kapatid na Felix Manalo, sabi nila ito si Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Yan. Ito po ang sinasabi sa kanilang pasuko. Ituloy natin ang basa. Kaya nga, siya ang huling sugo ng Diyos. At pagkatapos niya mangaral ng mga salita ng Diyos, ay wala ng ibang sugong darating pa. Biruin mo, pag namatay daw si Felix Manalo, wala ng ibang sugong darating pa. Paano yung pagbabalik ni Kristo? Wala na pala. Ang kinatupara na pala nun ay si Felix Manalo, hindi na pala si Kristo. Speaking of Kristo, mga kapatid, mga kababayan, pag umabanti tayo sa Kapitulo 24 nung binasa natin sa 5, marami ring magsisiparitong bulaang Kristo. Therefore, pinagpauna ng ating Panginoong Hesukristo, dalawa ang magsisiparitong mga loko-loko. Ano? Ano yan? Una, bulaang Kristo. Pangalawa, bulaang propeta. Sino yon? Una, nakita natin si Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya pag may nakita kayo, mga nagbabahay-bahay na Iglesia ni Cristo, ano bang pili ni Apostol Pablo? Sa 1:8 ng Galacia, dapat silang buhusan ng tubig. Joke lang. Dapat silang matakwil. Dahil kung bubuhusan natin ng tubig, baka personal naman masyado yon. Kaya sundin pa rin po natin yung pag-ibig na itinuturo sa 13:34 hanggang 35 ng 1 na nawa ay magmula sa atin ng pag-ibig sapagkat Diyos ay pag-ibig. Ngayon, tuloy tayo. Kung sa 24:24 ng Mateo, mga kapatid, mga kababayan, maraming magsisiparitong bula ang propeta. Isa, sa manifestasyon, si Felix Manalo. Paano tayo makakasiguro na yung Kristo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ay hindi yung Kristo ng Biblia? Una, kapatid na James, konsensino, ano bang password nito? Dahil dito nakasave yung pasugo. Ayan, 09, ikaw nga bro. Ayan, okay, ano bang sabi? Ato, basahin natin mas mabuti, mga kapatid, mga kababayan, sa kanilang pasugo. Hindi naman tayo chichismis. Gaya ng sinabi natin kanina. Ano po bang sabi? Dito sa pasugo, Enero 1964 sa pahina 13, na isinulat ng kanilang ministro na si Emiliano Agustin. Ano pong sabi? Pakinggan nyo. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Tao lang daw, ano? Tuloy natin ang basa. Sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom, hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Tao nang namatay, tao nang pinanganak, at tao ulit nang darating. Kung taong-tao na, ang haba na ng bigote nun. At kung meron mang buhok sa kilikilo yun, siguro hanggang tuhod na. Sapagkat tao lang, wala namang pang-ahit sa langit. Ngayon, paano natin mapapatunayang mga Katoliko pag tayo'y inaakay nila na mali ang sinasabi sa kanilang pasugo at sa kanilang opisyal na doktrina na si Kristo ay tao lang, tao nang namatay, tao nang pinanganak, at tao nang babalik. Una, kailangan nating malaman, ano ba si Kristo? Nasaan ba si Kristo? At nung pasimula, meron na bang Kristo? Basahin natin ang hula. Na ito naman ay sinasang-ayunan rin nila. Babasahin natin sa huli. Anong sabi? Sa 9:6 ng Isayas, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po, sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata, sa atin ay pinanganak ang isang anak na lalaki, hindi naman bayot, hindi naman bakla, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos. Aba? Ibig sabihin, Old Testament pa lang, meron ng hula kay Kristo, mga kapatid, mga kababayan, na siya ay ipanganganak. At yung pamamahala ay maaatang sa kanya, hindi kay Felix Manalo. Sapagkat kay Felix Manalo, ayon sa kanilang aral, naatang lahat. Katunayan sa kanilang pasugo, na binasa natin kanina, pagkamatay daw ni Felix Manalo, wala nang ibang sugong darating. Kinamkam niya na pati yung pagbabalik ni Kristo. Na ayon sa 2:13 ng Tito, na dapat nating hintayin mapalad. Tignan nyo mga kababayan, diyan ba kayo maniniwala sa iglesia na yan?
Yan ba ang paniniwalaan ninyo? Yan ba tayo magpapauto bilang mga Katoliko? Hindi po. Bakit? Sapagkat Biblia na mismo nagsasaysay, una pa lang, in Old Testament, sa 9:6 ng Isayas, maliwanag po na ipanganganak ang isang bata. Wala namang ibang pinanganak si Kristo eh. Alangan naman si Felix Manalo, hindi naman Diyos yun. Anong sabi? Ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat at siya. Hindi naman doon para sabihin mong sa Pilipinas at si Felix Manalo. Anong sabi? At siya'y tatawaging makapangyarihang Diyos. Ngayon, paano natin mapapatunayan ito? Para madali, mga kapatid, mga kababayan nating maintindihan. Dahil yung iba pinasisikot-sikot pa, lalo na itong mga born again Christian, babasahin natin ang mga talata na nagpapatunay na yung sinasabi sa kanilang doktrina ay isang malaking kabalastugan lamang. At isang pandaraya sa mga Katoliko na sinabihan nila sa kanilang unang pasugo sa pagsasalaysay ni Felix Manalo na mga sa demonyo. Biruin mo, sa demonyo pala yung Katoliko. Ay nako, wala kang matibay na basihan yan, kapatid na Felix Manalo, kung nabubuhay ka. Ngayon, ano ang patunay? Una, sa 8:23 ng Kawikaan, ano po bang sinasabi? Ako'y nalagay mula noong araw nang walang pasimula. Simula ng bago likhain ang langit at lupa. Therefore, maliwanag na maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, si Kristo po pala na ilagay ng wala pang pasimula. Sasabihin ng mga iglesia ni Kristo 1914 o ng iglesia ni Manalo, paano kang si Kristo yan? Ang tinutukoy dyan yung karunungan ng Diyos. Diyan ka nagkakamali. Kayong mga Katoliko, mali! Yan ang sinasabi nila. Paano ba natin mapapatunayan na si Kristo ang tinutukoy dito sa 8:23 ng Kawikaan na umiral ng walang pasimula? Basahin natin sa 1:24 ng unang Korinto, sapagkat ang tinutukoy po sa 8:23 ng Kawikaan ay yung karunungan ng Diyos. Anong sabi? Sa 1:24 ng unang Korinto, ngunit sa kanila mga tinawag, maging Hudyo at Grego, si Kristo, hindi pala si Manalo. Anong sabi? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Amen? Amen. Therefore, yung umiral ng walang pasimula, nakasama na ng Ama nung una, hindi pala si Felix Manalo. Yung pala ang ating Panginoong Jesucristo na siyang karunungan ng Diyos ayon kay Apostol Pablo na referado doon sa ipanganganak sa 9:6 ng Isayas na tatawaging Diyos. Therefore, yung umiral ng wala pang pasimula, nung wala pang langit at lupa, wala pang tao, yung pala yung karunungan na referado sa ating Panginoong Hesukristo. Patunay na mayroong pre-existence ang ating Panginoong Hesukristo. Saan ka ba naman nakakita tao may pre-existence? Tao umiral lang wala pang pasimula? Parang ang Diyos ginagawa nilang mangmang. Bakit? Parang ganito. Bumili ako ng isda. Hindi naman ako pwedeng bumili ng isda hanggat wala akong aquarium. Saan ko ilalagay yon? Sa kawali? Saan ko ilalagay yon? Sa kaldero? Siyempre, ilalagay ko yon sa aquarium sapagkat yung isdang binili ko pang aquarium. Ganun rin ang Diyos. Paano siya gagawa ng tao na kasama niya ng wala pang pasimula nung wala pang langit at lupa? Ano, paaanodin niya yung tao sa space? Siyempre hindi. Sapagkat yung kasama niya ng wala pang pasimula sa 8:23 ng Kawikaan, ayon sa 9:6 ng Isayas at 1:24 ng unang Korinto, yun po ay Diyos na pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dyan pa lang, mga kapatid, mga kababayan, mahihirapan ng gibain ito ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo. Bakit? Saan ka nakakita tao may pre-existence? Tao umiral lang walang pasimula? Ngayon, sa papaanong paraan? Basahin natin sa 3:1 ng Kolosas, ang sabi po ni Apostol Pablo, kung nasan po ba siya nang wala pang pasimula? Simula nung kasama niya ang Ama. Ano pong sabi? Pakinggan nyo. Sa 3:1 ng Kolosas, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Aba, si Kristo pala nang walang pasimula, nakaupo sa kanan ng Diyos. At hindi nakatakataka, sapagkat sa Old Testament pa lang, sinasabi na sa 111 ng awit, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, dalawa na, umupo ka sa aking kanan. Sino yung pinaupo sa kanyang kanan nung wala pang pasimula? Una, binasa natin kanina, yun po sa 9:6 ng Isayas, yun po ay tatawaging makapangyarihan Diyos. Karunungan ng Diyos na referred po sa ating Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Ngayon, ano pa ang patunay? Kanina, binasa natin ang 3:1 ng Kolosas, siya ay ipinaupo sa kanan ng Diyos nang wala pang pasimula. At sa 111 ng awit, tinawag siya na Panginoon. Ngayon, nung pinaupo siya sa kanan ng wala pang pasimula, ano ba siya? Ayon sa Iglesia ni Manalo, ayon sa kanilang pasugo na binasa natin, siya ay tao. Therefore, yung Kristo ng Iglesia ni Kristo, kahit kailan, hindi naging Diyos sapagkat tao ng pinanganak, tao ng umiral, tao babalik muli, tao ng lalapag dito, tatalbog sa lupa. Yung pala ang Kristo nila. Hindi pala ang Kristo ng Biblia. Bakit? Ano ba yung Kristo ng Biblia na pinaupo sa kanan ng Diyos? Pakinggan niyo mga kapatid. Pag ako nagsasabi, huwag kayong maniwala. Si Apostol Pablo, tanungin natin. Apostol Pablo, hindi si Manalo. Sino ba at ano ba yung pinaupo ng Diyos sa kanan niya nung walang pasimula na umiral nang wala pang langit at lupa? Diyos ba yun o tao? Basahin natin sa 1:8 ng Hebreo. Ito po ang ating mababasa. Yung mga nanonood sa live na Iglesia ni Manalo, paano nyo ngayon ito matututulan? Basahin nyo. Sa 1:8 ng Hebreo, ganito po ang ating mababasa. Ngunit tungkol sa anak, sino ba yung anak? Si Kristo. Ay sinasabi, Amen. Nakalagay sa Greek. Anong sabi? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Amen? Therefore, yung pinaupo sa kanan ng Diyos na referred kay Kristo, ayon mismo sa Diyos. Hindi ayon kay Felix Manalo, siya ay Diyos. Ibig sabihin, nung nasa langit pa lang si Kristo, nung wala pang pasimula, nung siya'y may pre-existent, nung wala pang langit at lupa, siya na pala ay tinatawag na Diyos at tunay na Diyos. Bakit? Hindi naman pwedeng magsinungaling ang Ama. Dahil sa 1:2 ng Tito, mababasa natin, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na pinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Therefore, pag sinabi ng Diyos, totoo yun. Walang kasinungalingan doon. Tunay yun. Kaya pag sinabi ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, sa 1:8 ng Hebreo, siya ay Diyos. Diyos talaga siya, magpakailanman. Amen? Kaya maliwanag po mga kapatid, mga kababayan, Diyos na mismong nagpatotoo, Novo Testamento na mismong nagpatotoo ayon sa Portuges, Old Testament na mismong nagpatotoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay merong pasimula na nakaupo sa kanan ng Diyos at pinatotohanan siya ng Diyos na Diyos. Kailan at saan? Basahin natin sa 1:1 ng 1. Ganito po ang ating mababasa. Ano po? Pakinggan ninyo. Nang pasimula ang verbo. At ang verbo'y Diyos. Aba, Diyos pala yung verbo. At ang verbo'y suma sa Diyos. Ang kahulugan ng suma sa Diyos, kasama na ng Diyos. Pansinin ninyo, yung word na kasama ng Diyos, referred po yun sa 8:23 ng Kawikaan na tinawag rin na Diyos. Kaya kung hahalungkatin natin ang Biblia, Old Testament to New Testament, pinatototohanan at ito po'y sumusuporta ng ating Panginoong Jesucristo. Nung wala pang pasimula, siya na talaga ang Diyos na kasama ng Ama. Bakit? Uno ulit ng 1. Anong sabi? Nang pasimula siyang verbo. At ang verbo'y Diyos at ang verbo'y suma sa Diyos. Ngayon, meron po ditong twisting ang mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kayong mga nakikinig, mga taga-subaybay, lalo na sa live, pakinggan nyo ito para hindi po kayo maloko ng mga Iglesia ni Manalo. Ang twisting po ng Iglesia ni Cristo ni Manalo dito ay yung verbo daw ay plano. Yung logos daw ay plano, ayon sa Greek. Saan mo naman nabasang plano yan? Pakinggan nyo pa lang sa grammar, mali na ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil nang pasimula, hindi naman sinabing nang magsisimula kung plano.
Siya ang berbo. Dapat, kung yan ay hula at yan ay plano, dapat po ang nakalagay dyan ng magiging simula, siya'y magiging berbo. Umiiral nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo'y Diyos. May kalagayan na, Diyos. At ang verbo'y suma sa Diyos. Yung word na suma sa Diyos, kasama na ng Diyos at yun ay referado sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan pa lang, loko-loko na ang aral ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Huwag kayong magpapaloko dahil alam kong matatalino ang mga tagalila Bohol para lokohin ng mga ministro ni Manalo. Amen? Bakit? Dahil sa uno-uno ng 1, hindi po plano yan. Yan po ay referred sa 19:13 ng Apokalipsis. Ano yan? Yan po ay pangalan na referado dun sa umiral ng walang pasimula na Diyos na siyang ating Panginoong Jesucristo. Anong nangyari doon? 1:14 ng 1, ating basahin. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao pala. Kaya pala yung mga argumento ng iglesia ni Manalo, paano kang magiging Diyos si Kristo? Nanalangin sa Diyos. Paano kang magiging Diyos si Kristo? Sinabi niya sa 8:40 ng 1 na siya'y tao. Paano kang magiging Diyos si Kristo? Ang pinakilala ng Diyos ang Ama. Dahil maliwanag na yung verbo na referred sa ating Panginoong Jesucristo, ayon po sa Kapitulo 14, idiretso nyo lang, yung pala ay nagkatawan tao. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan po ni Santa Mariang Birhen, na kahit kailan ay hindi kinilala ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo at ng mga sekta ng mga kulto na inirehistro sa Security and Exchange Commission o pamahalaan ng Pilipinas. Kaya maliwanag na maliwanag, mga kapatid, mga kababayan, yung sinasabi po sa kanilang pasugo na nabasa natin na siya'y taong-tao lang, tau-tauhan, ay isang malaking panloloko sa kapwa-tao. Bakit? Dahil kaya sinabi ni Kristo na siya'y tao sa 8:40 ng 1 at nanalangin sa Diyos sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo sapagkat siya'y nagkatawan tao. Paano kayong mga iglesia ni Manalo lulusot dito? Letra por letra na. Ano pa lulusutan nyo dito? Gagawa kayo ng butas? Bubutasan nyo ang Biblia? Kung butasan ko yung pagmumukha ninyo gamit ang tunay na aral. Lalo na yung nakikinig dyan sa live. Kaya nyo bang tutulan ang argumento na ito ng simbahang Katoliko? Hindi. Sapagkat apostoles nang nagsasaysay, Diyos na mismong nagsasaysay, Biblia na mismong nagsasaysay ng ating Panginoong Kristo nang wala pang pasimula ay Diyos at tinawag na Diyos at kasama na ng Diyos ay nagkatawan tao. Kaya yung argumento ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa 8:40 ng 1 at 17:3 ng 1 ay gasgas na. Kumbaga sa kotse, pinagyuyupi-yupi na sa gera, butas-butas na, basag na ang salamin, wala na bang bago? Dahil paulit-ulit na lang namin naririnig yan. Ngayon, nung nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na ba siya Diyos? Ano pong sagot? Basahin natin sa 2:9 ng Kolosas, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. Sapagkat sa Kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Therefore, ayon mismo kay Apostolo Pablo nung si Kristo'y nagkatawan tao, sumasa Kanya pa rin yung Kanyang pagiging Diyos. Bakit? Dahil sa Filipos 2:5 hanggang 8, ayon rin mismo kay Pablo, kaya itong mga iglesia ni Kristo, galit talaga kay Apostol Pablo ito. Anong sabi? Magkaroon kayo ng inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat siya'y Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan yung pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Alin ang kanyang hinubad? Hindi po yung pagka-Diyos, kundi yung pagkapantay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao. At hindi porket nagkatawan tao siya, ay hindi na siya maibibilang na Diyos. Sapagkat sa 2:9 ng Kolosas, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo, sa Kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kaya nga nung nakita siya ni Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, ay walang niya, sabi ni Tomas. Panginoon ko, Diyos ko. Ano namang sabi ni Kristo? Kung iglesia ni Kristo ni Manalo itong si Kristo,
o kaanib siya ng manalista, malamang ang sabihin ni Kristo, "Uy, mali ka, Tomas, baka sampigahin pa si Apostol Tomas." Tao ako. Ano bang sabi ni Kristo? "Bagamat nakita mo ko, Tomas, sumampalataya ka." Anong klaseng pagsampalataya ang ginawa ni Apostol Tomas? Gaya ba ng pananampalataya ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo? Hindi. Ano? Ayon sa Kapitulo 28, Panginoon ko, Diyos ko. My Lord, my God. And that will be referred to our Lord Jesus Christ, have a pre-existence na kasama ng Ama nang wala pang pasimula. Kaya naliwanagan nga sila dito eh. Mamaya babasahin natin kung paano naliwanagan ng mga iglesia ni Kristo dito. Inililihim na lang siguro nila sa kanilang mga miyembro dahil yan ay masakit na katotohanan na hindi mabubura sapagkat matagal nang nakatala sa Biblia. Ngayon, tanungin naman natin ulit si Apostol Pablo. Kanina si Apostol Tomas nung nagkatawang tao si Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 1:12 ng Galacia, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo. "Sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo." Kung babasahin po natin ng normal ito, mga kapatid, mga kababayan, parang wala lang. Pero kung pagtutuunan natin ng pansin, ito rin pong talata na ito ay nagpapatotoo na mali ang aral ng Iglesia ni Kristo. Bakit? Ang sabi ni Pablo, yung karunungan niya, hindi niya tinanggap sa tao, ni itinuro man sa kanya ng tao, kundi kanyang tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ano si Hesukristo? Kung pakikinggan natin ang talata, wala namang nagturo kay Pablo na tao. Ang sabi niya, "Sapagkat di ko tinanggap ito sa tao." Kanino niya tinanggap? Alangan namang sa pusa. Di sana meow 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 ang tinuturo ni Pablo. Di ba? Hindi naman pwedeng sa manok. Di sana nakipagsabong si Pablo. Kundi kanyang tinanggap sa Diyos, at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Patunay na mali ang sinasabi sa doktrina ng Iglesia ni Kristo na si Kristo ay tao lang, tao ng pinanganak, tao ng nabuhay, tao ng darating ulit, tao ng plaplakda sa lupa. Bakit? Sapagkat Biblia na mismo nagsaysay na binasa natin, mga apostoles na mismo ang pinagbatayan natin ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Saan mababasa? Basahin natin sa 5:20 ng unang 1. Ano po ating mababasa? Pakinggan nyo. "At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya," referred kay Kristo, "na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatwid bagay sa Kanyang anak na si Hesukristo." Ano si Hesukristo? Ito. Pag sinabing ito, refer dun sa naparito. Kasi kung sa Ama referado ito, dapat doon. Di naman doon ito. Referado dun sa nagkatawang tao na si Kristo. Anong sabi? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya dapat matuwa tayo na tayo'y Katoliko sapagkat tama ang pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Na di kalaunan ay sinang-ayunan rin naman ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo. O pakinggan nyo, kapatid na James, konsensino. Hello bro James, anong password ulit? Nalimutan ko ang password. Ito po ang sabi nila. Pakinggan nyo ha. Sinang-ayunan nila ito. Diba nung una binasa natin, taong-tao lang daw. Ano yung pagsang-ayon nila? O basahin natin. O kayong mga nasa live na Iglesia ni Kristo, tutulan nyo ito ha. Ayon sa kanilang pasugo, mga kapatid, mga kababayan, sa Agosto 1939, sa pahina 16 hanggang 17, ganito po ang ating mababasa na sinulat po ni Benjamin Santiago. Kanina, ang nagsulat, si Emilio Agustin. Sino nagsulat ngayon? Si Benjamin Santiago. Anong sabi? Ang atin bang Panginoong Hesukristo ay tinatawag ding Diyos? Ayan, tanong sa kanilang pasugo. Anong sagot ng kanilang ministro? Ayan. Tunghayan natin ang hula sa propetang si Isaiah sa 9:6. Ibig sabihin, itinuturo nila ito. Hindi naman nila i-publish ito kung hindi nila itinuturo. Anong sabi? Sapagkat sa ating pinanganak ang isang bata at di kalaunan siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Amen!
Amen. Bakit? Sapagkat sinang-ayunan nila, hindi kalaunan, ayon sa kanilang pasugo ng 1939 na ang ating Panginoong Hesukristo rin ay tunay na Diyos na reperado sa 9:6 ng Isaiah na ayon sa 5:20 ng unang Juan, siya ang naparito na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sampalatayanan na natin si Kristo. Sa papaanong kaparaanan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na siya'y tunay na Diyos. Hindi pagiging tao lang na turo ng mga iglesia ni Kristo ni Manalo na wala naman sa Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay hindi Diyos, tao lang ako. Ngayon, maghahanap sila ng talata. Saan mo naman mababasa na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos? Pakinggan nyo sa 8:58 ng 1 sa Aramaic Peshitta Transliterated. I-Englishin na lang po natin. Ano pong sabi ni Kristo? I am the living God. Therefore, letra por letra, sa mismong original na lengguwahe ni Kristo na tinransliterated lang sa English, na sinabi niya mismo that I am the living God. Diyos pala ang ating Panginoong Hesukristo, hindi pala taong tao lang. Kaya simula ngayon, napatunayan natin mga kapatid na yung Kristo nila, yung tinutukoy mismo nung tunay na Kristong nasa ating mga Katoliko sa 24:24 ng Mateo, at napatunayan rin natin na bula ang propeta si Felix Manalo sapagkat ibang Kristo ang itinuturo niya, hindi yung Kristo ng Biblia na umiral ng walang pasimula, na tinawag na Diyos, na kasama ng Diyos, at walang iba kundi ang tunay na Diyos. Basahin natin ang huling talata sa 2:13 ng Tito. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Therefore, maliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo ay dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po kayong mga kapatid na mga nakikinig, ayan sila Brad, ito mga may tindahan, nawa ay maging aral nawa sa atin ito bilang mga Katoliko upang pag nakasalamuhan natin sila, hindi na tayo madala nila sa kanilang kultong may tusok na kahit kailan ay hindi pananahanan ng Diyos, sapagkat itinayo lamang ng tao na ayon sa kanilang rehistro sa SJD Atanasio Morte noong 1914 to 30. Anong sabi? That the founders of this association are Felix Manalo. Ang nagtayo sa kanilang asosasyon ay si Felix Manalo, na ayon sa 24:24 ng Mateo, bula ang propeta at magpapakilala ng bula ang Kristo, at yun ang Kristo nila. Sapagkat ang Kristo ng Biblia ay tunay na Diyos, tinawag na Diyos, at babalik sa 2:13 ng Tito. Nahihintayin nating mga tunay na Kristiyanong Katoliko na Diyos. Maraming salamat mga kapatid, at naway patnubayan kayo ng mabatalumang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mabuhay ang simbahang Katoliko. So, daghang kayong salamat.